Yung mais natin. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung mais nila. Ang sarap mag-apply ng farmer ng mais doon, oh. Dahil tag-mais na ngayon, guys, bumili tayo ng mais kahit may tanim tayo ng mais kasi alam nyo kung bakit late na kasi ko ng 1 month magtanim. Kaya ang mga mais ko ay hindi ko sure na magiging okay dahil ang sabi nga sa akin ng kapitbahay natin kapag ka magtatanim daw ng mais dapat ay yung medyo malamig pa yung panahon para hindi sila madaling magkasakit kasi nga meron tinatawag sila na parang timing ng pagtatanim ng mais. Kapag ka yung timing ko na medyo late na ay maaabutan ako ng tag-ulan, yun yung madali na sila magkasakit at insektuhin dahil nga palaging basa yung kanilang magiging ang tawag dito, yung buhok. Diyan papasok yung mga insekto. At eto nga, nakabili tayo ng tatlo, 500 yen. Alam nyo ba kung gaano katamis ang mais dito? Kaya naman itetest natin bago ko siya ilaga dahil nakain na ako ng mais. Kaya nga nakita nyo, nasa kotse pa lang ako pagkabili kanina. Pinapako na yung kalahati dahil hindi ako makapaghintay. Napakatamis guys. Para ma-prove natin kung gaano siya katamis, syempre itetest natin bago natin siya ilaga. At pag nilaga natin siya, maganda guys, huwag nyo tatanggalin sa buhok. Kasi nga para hindi mawala yung kanyang lasa at tamis. Yun ang technique ng paglalaga daw ng. So ayan guys, ang gaganda ng mais. Tingnan nyo, oh, buong buo. Kasi alam nyo kung bakit. Ang tagal ding hindi nag-uulan. Uuulan man sa 2 linggo ngayon, 1 beses lang at hindi ganun katindi. Kaya yung pinaka ibabaw niya ang ganda guys, walang insekto. So ang gagawin lang natin ay puputulin natin. Hayaan nyo na next year, mapaperfect na natin yung pagtatanim ng mais kasi hindi talaga tayo professional dito. At tinuruan nga lang tayo ng kapitbahay natin na matanda na kinakailangan pala ay binubudburan sila ng gamot sa mga sulok-sulok bago pa sila magsilakihan para hindi sila pasukan ng insekto. So ito yung uunahin nating ilaga habang itong isa natin ay itetest natin. Ayan. Syempre, hindi mawawala yung ating jajan. At kukuha lang tayo guys ng siguro mga 2 butil. Ayan. Alam ko nakapokus na naman iba dyan sa kuko ko. Yeah? Dapat pala hindi ko sinubo. So, kukuha lang tayo guys ng 2 para ito ipapatak natin dito sa ating tester. Ayan. At alam ko nga makatas siya guys eh. Ayan o. Nakita nyo ba yan? Napakatamis niya, promise. Ayan. Siguro naman kaya na tong ganito kadami. Ayan. Okay. Ayan guys. Ay! Tatapong pa yata. Parang iba yung nakikita ko ah. So ayan guys, silipin natin. Oh my gosh! Ang tamis niya guys! Tingnan nyo, nasa 15. Napakatamis ng ating mais at hindi naman nakakapagtaka dahil syempre mais yan ng Japan. Kumbaga sa bawat tangkay nila, isa lang ang pinapatubo nila. Kaya napapriority yung isa na maging sobrang tamis para siya lang yung makapag-absorb ng nutrients nung isang puno lang niya. Ayan, 15. So sa paglalaga ng mais guys, kailangan ay nakabalat talaga siya para hindi mawala yung kanyang extra na tamis. Plus, hindi kagad mapapanat ang mais kung hindi nyo agad-agad kakainin. Tapos kainin natin tong isang mais natin. Tara ko nga. Sarap guys. Sobrang lambot niya. Alam niyo yung mais dito, tamang-tama lang yung timing ng pagkaka-harvest nila. Hindi na nila hinihintay na tumigas yung pinakabalat niya. Ang tubig. Ang tamis. Na malutong. Grabe guys, ang sarap. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit jumujuba ang lola nyo kasi tagprutas ngayon. Panahon na masasarap na pagkain. Namun mo sa likod ko. Alam mo sa pagkain ng mais, hindi na kailangan maarte ka. Lalo na pag ganito kasarap guys, hindi ka na mag-iinarte talaga. Ah, 30分経ってないけどいいかな. Grabe guys. Kaya pag sinabing Japanese corn guys, ibig sabihin na ay ubod ng tamis.